Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay ipagpapatuloy na naman natin ang ating talakayin mula sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kapatid na mga kababaihan tungkol po sa regla at pagdurugo sanhi ng panganganak. At patuloy po natin binabasa ngayon ang mga kasagutan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. So ngayon ay nasa ika-24. Ika-24 na katanungan. Ito po ang tanong ng isa sa mga kapatid nating mga kababaihan. Hal yasihu an tusalliya tilkal mar'a salat ad-duha biwudu'il fajr? Pinahihintulutan bang magsala ang babae na ito sa kanyang wudu na ginamit niya sa fajar pero hindi na siya nagudu ulit hanggat sa dumating ang salatud duha? Ang salatud duha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po yung sala pagsikat ng araw, kung saan mainit na yung araw at magsisilungan na yung mga hayop gaya ng kamilyo. So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ibig sabihin nakapag-wudu na siya at hindi na nasira ang kanyang wudu hanggat sa dumating ang salatud duha. Pwede ba niyang gamitin yung wudu ng fajar gamit doon sa salatud duha at hindi na siya magwudu ulit? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, la yasihu dhalika lianna salatud duha muakkata fala budda min al-wudu ilaha ba'da dukhuli waqtiha lianna hadhihi kal mustahada. So, ang babae na ito ay hindi pinahihintulutan sa kanya na gamitin ang wudu ng fajar para sa salatud duha dahil ang salatud duha ay may sariling oras. So, ibig sabihin magwudu siya ulit. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya ang babaeng hindi napuputol ang regla na magwudu sa tuwing oras ng sala. So, bawat dating ng sala, kapag kang babae ay may dugo na sunod-sunod na hindi napuputol, bawat sala ay magwudu siya. Pang 25 na katanungan, hal yasihu an tusalli hadhihi al-mar'a qiyam al-layli idha inqada nisf al-layl o nisf al-layl bi wudu'i al-isha? Pwede ba niyang gamitin yung wudu ng isha? And then pagdating ng nisf al-layl, after ng kalahati ng gabi, ay magsasala siya ng qiyamul layl o tinatawag na tinatahajjud. So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, la, hindi pwede. Kapag nakapag-wudu siya para sa isya at hindi ito nasira, pwede ba niya gamitin sa oras ng isya? Ang babae na pinag-uusapan natin dito, tuloy-tuloy ang kanyang may lumalabas sa kanya. So, hindi niya pwedeng gamitin ang wudu ng isya para sa tahajjud. Kasi lumagpas na po ang oras ng isya. So, ika-26 na katanungan, ma huwa akhiru waqti al-isya ay salatuha? Wa kayfa yumkinu ma'rifatuha? So, ano ba ang pinakahuling oras ng isya at paano ba natin ito malalaman? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, akhir waqti al-isya muntasaful layl. Ang pinakahuling oras ng isya ay ang kalagitnaan ng gabi. Wa yu'rafu dhalika bi an yaqsima ma baina ghurubi asy-syamsi wa tulu' al-fajr nisfayn. So paano mo malalaman ang kalahating gabi? Magsimula ka sa paglubog ng araw hanggat sa pagbukang liwayway o yung oras ng fajar. Hatiin mo sa gitna, yung pinakagitna ng gabing yun po ang pinakahuling oras ng isya. So, ibig sabihin, pagka umabot na po sa kalagitnaan ng gabi, ay yun na po ang kalagitnaan ng oras ng isya. Pag lumagpas doon, ay hindi na po yung oras ng isya. Ibig sabihin, pag nagsala po kayo doon, ay sa oras na yun, ipinagpaliban nyo po yung isya, sa oras na yun ay magkakasala na po kayo. Ika-27 na katanungan, idha tawadda'at man yanzilu minha dhalika as-sa'il mutaqatti'an wa ba'da intihaiha min al-wudu' wa qabla salatiha nazala marratan ukhra wa madha 'alayha. May babae na nagwudu na and then putol-putol yung may lumalabas sa kanya. May putol-putol na may lumalabas sa kanya. Ano bang dapat niyang gawin? So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, idha kana mutaqatti'an faltandur hatta ya'ti al-waqt alladhi yanqati'u fi. Kapag may lumalabas sa kanya, hintayin niya muna na maubos. Then magwudu siya. Pero kung hindi niya alam, minsan darating, minsan hindi na naman darating, so dito magwudu siya at wag na niyang pansinin yun. Magwudu na siya at wag na niyang pansinin yung bagay na lumalabas sa kanya kasi nga hindi niya alam kung kailan darating at putol-putol ang pagdating. Pang 28 na katanungan, mada yalzamu lima yusibul badan aw libas min dhalika as-sa'il? Ano bang hatol sa lumalabas sa babae na ito kung natamaan ang kanyang suot o ang kanyang katawan? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, idha kana tahiran fa innahu la yalzamuha shay. Kapag malinis yung lumabas sa kanya, walang problema. Walang problema. Wa idha kana najisan wa huwa alladhi yakhruj min al-mathana fa innahu, sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, fa innahu yajibu 'alayha an taghsilahu. Kapag lumabas yung may lumalabas sa kanya na galing sa kanyang pantog, ay kinakailangan niyang hugasan yung tinamaan, yung kanya sa katawan niya o sa kanyang suot.
Kasi galing sa pantog niya yung lumabas. Ika-29 na katanungan, binisbati lil wudu'i min dhalika as-sa'il hal yuktafa bi ghusli a'dha'il wudu'i faqat. Kapag may lumalabas sa isang babae na ito na isang bagay, at nakapag-wudu na siya, sapat na ba na hindi na niya hugasan yun at ang hugasan na lang niya yung parte ng katawan na hinugasan ng wudu? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, na'am. Yuktafa bidalika fima idha kana tahiran wa huwa alladhi yakhruju min ar-rahim la min al-mathana. Okay na yun, walang problema. Hindi na niya kailangan hugasan yung kung malinis at galing ito sa kanyang sinapupunan. Pero kung galing ito sa kanyang pantog, ay kinakailangan niya hugasan yung masilang bahagi ng kanyang katawan bago magwudu. Ika-30 na katanungan, kay patusalli al-haid raka'atil ihram wa hal yajuzu lil mar'ati al-haid tardida ay dhikri al-hakim fi sirriha am la. Ang babae na may regla pagdating sa miqat, pag magsasagawa ng umrah o hajj, kailangan ba niyang magsagawa ng paano siya magsasagawa ng 2 raka para sa ihram? Ika nga nakapag-ihram at nakapag-intensyon na, paano niya isasagawa yung 2 raka? At pwede ba niyang basahin ang Quran? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, walang dalil na mayroong 2 raka ang ihram. Pagdating sa miqat, nakapag-intensyon ka na, wala pong koneksyon dito yung 2 sala. Wala pong sala yan. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Tungkol naman sa pagbabasa ng Quran, kung kinakailangan, dahil baka makalimutan niya o kaya siya estudyante o siya nagtuturo, walang problemang basahin niya ang Quran. Pero kung gantimpala lang ang kanyang layunin, mas mainam na wag daw niyang basahin ang Quran. Ika-31 na katanungan, qadimat imra'atun muhrima bi'umratin wa ba'da usuliha ila Makkah hadat wa mahramuha mudtarrun ila safari fawran wa laysa laha ahadun bi Makkah famal hukam. Babae na dumating sa Makkah para magsagawa ng umrah. Pagdating niya sa Makkah, dumating ang kanyang regla. Pero kinakailangan niyang umalis kasi ang kanyang mahram, ang kanyang kasama, ay aalis na at wala siyang makakasama sa Makkah. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, tusafir ma'ahu wa tabqa ala ihramiha. Maglalakbay siya, uuwi siya kasama niya. Pero mananatili siyang naka-ihram. Bawal siyang magipagtalik, bawal magputol ng kuko. So, iiwasan niya lahat yun. Pagkatapos ay babalik siya sa haram para isagawa ulit ang hindi niya pa nagawa. Yun ay kung mas madali sa kanya makabalik. Pero kung mahirap na sa kanya makabalik, kagaya halimbawa yung mga expatriate, yung mga taga-ibang bansa at mahirap na sa kanila makabalik, so dito ay gagamit siya ng napkin o gagamit siya ng protection para sa kanyang dugo at magtatawab siya kahit na mayroon siyang dugo. Dahil ito ay darurah, kinakailangan, emergency na talaga. Kasi mahirap na sa kanya makabalik pa sa Makkah. So, ibig sabihin, kung kailangan na talaga yun, at imposible at mahirap na sa kanya makabalik sa Makkah, kahit na mayroon siyang dugo, gamit siya ng protection, gaya ng napkin o anumang kagamitan, at magtawaf siya dahil kailangan na niyang umuwi. So, gawin na niya po yung tawaf ng umrah o tawaf ng hajj, and then sumabay na siya sa kanyang mga mahram papunta sa kanyang bansa. Yun ay kung emergency. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.